Maligayang pagbabalik mga taga Dangerville, si Jacob ito, nagising mula sa holiday break para maghatid ng epic na balitang Godzilla. Pero gusto ko munang tanungin, para sa inyo, ano ang bumubuo ng perpektong Monsterverse series? Halimbawa, kung may unlimited kang pera, resources, at ganap na kalayaan sa paglikha, ano ang gagawin mo? Ilagay ang sagot sa comments o itago muna ang mga ideya habang nanonood tayo ng video. Sa huli, baka mapansin mong halos kapareho ng ideya mo ang proyektong ito. Noong bakasyon, opisyal na inanunsyo na may bagong produksyon ng Godzilla na ginagawa ngayon. At base sa maikling buod na nakuha natin sa ngayon, mukhang ito na nga ang matagal nang hinihintay ng maraming tagahanga ng G-Man. Kaya, simulan na natin ang atomic na update kay Godzilla. Kung sinusubaybayan mo ang Monsterverse kahit hindi masyadong seryoso, siguradong alam mo na ang tungkol sa Monarch Legacy of Monsters. Huwag mo akong maintindihin ng mali. Maraming magugustuhan sa palabas na yon. Mayroon itong totoong matataas na sandali at magagandang ideya, pero aminin natin, may ilang mahahalagang mababang bahagi rin. Naging matagumpay ang Monarch sa Apple Television dahil sa dami ng nanonood. Pero kapag nabanggit mo ito sa seryosong Monsterverse fans, naku po, agad mong maririnig ang mga makatwirang puna. Lalo na tungkol sa kung ano ang pinili ng palabas na pagtuunan ng pansin at marahil mas mahalaga kung ano ang hindi nito pinansin. Isipin mo, serye ito sa universo ni Godzilla, King Kong at iba pang halimaw. Magkakaroon tayo ng oras pagdebatehan ang Monarch paglabas ng season 2 sa ilang linggo. Binanggit ko ito ngayon dahil ang bagong announce na proyekto ay mukhang ginawa para tugunan ang pinakamalalaking kahinaan ng Monarch, ayon sa fans. At sa tingin ko, mae-excite ka kapag narinig mo ito. Opisyal nang inanunsyo ng Apple Television ang pagpapalawak ng Monsterverse ng Legendary sa pamamagitan ng isang bagong, wala pang pamagat na prequel series na nakasentro sa mas batang bersyon, Lee Shaw. Hindi mo ako madaling matanggal. Kasama pa rin si Wyatt Russell bilang Colonel Lee Shaw. At sasabihin ko na, si Lee Shaw, na ginampanan ng magkapatid na Russell, ang pinakamagandang bahagi ng Monarch Season 1. At sa totoo lang, naniniwala pa rin ako na hindi pa rin sapat ang pagpapahalaga ng industriya sa desisyong ito. Halos wala akong narinig na malalaking outlet o sikat na mga kreator na nagsalita tungkol sa kung gaano katalino at kaepektibo ang pagpili ng cast na iyon. Gamit ang totoong mag-ama para gumanap bilang iisang karakter sa magkaibang panahon, ganong klasing paraan ng pagkukwento. Seryoso, wala akong maisip na ibang palabas na gumawa ng ganon at nagawa ng maayos. At nung natapos ang unang season, aminin natin, wala akong nakausap na excited malaman kung anong mangyayari kay Kay Kentara o May. Hindi ikaw. Gusto lang malaman, ito na ba ang huli nating makikita ang mga Russell bilang Lee Shaw? Sa totoo lang, matapos ang lahat, masasabi kong si Lee Shaw, hindi si Godzilla, ang tunay na bituin ng Monarch Season 1. Ngayon, dito na nagiging talagang interesante ang mga bagay. Ang bagong spin-off na seryeng ito ay susundan si Colonel Lee Shaw, na noong 1984 ay ipinadala sa isang lihim na misyon sa likod ng linya ng kalaban para pigilan ang Soviet na magpakawala ng bagong Titan na kayang wasakin ang Estados Unidos at baguhin ang takbo ng Cold War. Narinig nyo ba lahat yon? Lahat, namnamin muna natin yan sandali. Monsterverse, espiya noong Cold War, mga operasyong militar, isang bagong Titan na banta na pinalaya ng mga Soviet at posibleng si Godzilla mismo ay kasali sa lahat ng ito. Parang pinaghalo ang James Bond, Stranger Things, at Monsterverse dyan, at game na game ako dyan. At kung makukuha nila kahit kalahati lang ng tindi ng epicness na ipinapahiwatig nito, baka may espesyal tayong mapanood, mga pare. Para sa akin, si Wyatt Russell ay perpekto para sa ganitong papel. Napatunayan niya sa Monarch na kaya niyang gumanap ng tahimik at makataong eksena habang kapani-paniwala pa rin bilang sundalo. Sino ang gagawa ng kinakailangang gawin? At dahil kasali ang Apple Television, huwag mong asahan na puro putukan at pagsabog sa bawat episode. Mas gusto nila ng dekalidad na drama doon, kaya asahan mong mabagal ang pagtaas ng tensyon. Na sa huli ay hahantong sa mga sana ay tunay na epic na gantimpala. Kung kailangan kong hulaan, isipin mo na hindi gaanong parang walong pus na action movie, mas parang Daniel Craig na James Bond, pero alam mo na, may mga Titan at mga Soviet. Morgan, may sinabi si Juan Del ng Apple Television tungkol sa bagong palabas na ito. Kasama si Joby sa pamumuno at ang aming magagaling na kasosyo sa Legendary. Ang bagong spin-off na ito ay magsisimula ng isang epikong pagpapalawak ng Monsterverse
na magdadala sa mga manonood na mas mapalapit pa sa kanilang mga paboritong Titan. Kasama ng kamanghamanghang kwento na nakatuon sa mga karakter. At ngayon, baka tinatanong mo, sino nga ba si Joby Joby? Si Harold ay isa sa mga tao sa Hollywood na halos lahat ay nagawa na. Nagsulat siya ng ilang mga proyekto, pinakabago ay para sa Obi-Wan na serye ng Disney. Sana siya ang gumawa nito at wala siyang kinalaman dito. Nagdirect din siya ng ilang pelikula at nag-produce ng ilang kilalang produksyon. Ang mga paborito ko dito ay ang Edge of Tomorrow at John Wick 3. Mas mahalaga, si Joby na ang namamahala sa lahat ng gawain ng Apple Television tungkol sa Monsterverse. Sa pag-usad, malaking bagay yon at mas malaki pang responsibilidad. Dagdag pa, sinabi ni Joby na wala na siyang mas hihigit pang pribilehiyo kaysa maging bahagi ng pagbuo ng iconic na unibersong ito. At patuloy naming ihahatid ang mga titan ng kasaysayan ng pelikula sa mga manunood na may nararapat na paggalang. Yung salitang paggalang na ibig sabihin ay labis na respeto na napakahalaga ngayon sa industriya kung saan madalas nang hindi nirerespeto ng mga showrunner at creator ang mga matagal ng icon. Kaya sana totoo ang ibig niyang sabihin. Yan lang ang konkretong impormasyon natin tungkol sa bagong Monarch spin-off series sa ngayon. Pero sa totoo lang, parang ito talaga ang hinahanap ng maraming Monsterverse fans ngayon. Isang mas seryoso, makatotohanang kwento at military-focused na perspektibo. Masaya at mataas ang pusta sa espiya-espiya. At syempre, ang mga Titan na sana'y muling ituring na puwersang kayang wakasan ang mundo. Paano kung magsanib ang United States military at si Godzilla laban sa Titan na kontrolado ng Soviet? At lahat ng ito ay nagawa ng napakaganda. Kung walang maling desisyon sa mga karakter at sakto lang ang pagsusulat, maaaring magtagumpay ang seryeng tungkol sa mga halimaw na sumisikat sa bawat tahanan. Siyempre, pag-uusapan pa rin natin ito habang may bagong detalye. Pasensya na at nahuli ako. Alam mo, hindi ko kayang palampasin ang mga pista. Kasi parang isa ito sa mga bagay na di mo dapat palampasin. Yung tipong sasabihin mong, "Oh, panahon na. Ilagay nyo ang opinyon nyo sa komento." Ito na ba ang direksyon ng Monsterverse na hinihintay mo? Siguraduhin mag-subscribe ka kung hindi mo pa nagagawa. Wala pang isang buwan at parating na ang season 2 ng Monarch at marami pa tayong Monsterverse na content na paparating. Sige mga kaibigan, pakikamot ng aso o pusa nyo para sa akin. Kita-kits sa susunod.